Maris Racal. Tatapusin lang nito kung ano man yung proyekto na nasa kanya, tapos bigla na itong mawawala. So parang mas pipiliin nito na manahimik na lang sa ibang lugar. Akala niya daw walang girlfriend, pero yun pala meron talaga. May karelasyon pa rin siya hanggang ngayon. Meron pa rin. Nag-uusap pa rin sila. Sila pa rin. Metro Manila Film Fest na naman. So, 10 pelikula ang hulaan na naman ni Mamu kung ano-ano ang mga magtatagumpay na talagang panonoorin at aabangan natin ngayong 2024, this coming December 25. Nakakaloka. Si Vilma Santos, Nadine at Aga. Ano ang nakita mo? May manunood, though hindi man siguro ganun malaki yung kikitain. And the breadwinner is, ano ang yung nababibes sa box office? Negative. Hindi ko siya nakikita doon. Ano pa ang gusto mong sabihin, Mamo, sa lahat ng nanonood ngayon? Ang taon ng 2025, pagdating sa kalusugan, ito yung taon na marami talagang mamamatay. So, ito na nga mga kachika. First time ko pong gagawin ito dahil actually takot po talaga akong magpahula. Umpisa pa lang. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Okay, next, ang controversial na si Maris Racal. Medyo emotional tong tao na to. Malungkot siya. Dahil sa nangyari sa kanya? O meron pang iba? Pwede siguro dahil sa nangyari, sa sitwasyon. So parang mas pipiliin nito na manahimik na lang sa ibang lugar para doon mag-umpisa. Pupunta siya sa ibang lugar? Pwede to ibang bansa. Pwede to sa kanila lang, pero parang maglalaylo lang siya. Ay, magpapahinga na. Kasi medyo depressed. Siguro ngayon parang hindi lang siya makaalis sa limelight dahil baka meron siyang mga natanguan na proyekto. Pero after noon, mas pipiliin itong maging tahimik muna. So mananahimik si Maris Racal. Nakakasad naman. Malungkot kasi siya ngayon Tsaka parang nasasaktan. Gusto niya mapag-isa. Totoo bang nagkaroon siya ng karelasyon aside sa ex niya? Sa cards, oo. Nagkaroon ng karelasyon. Inapapabalita. Possible loves ko na baka yung napapabalita to kasi lalaki to Hindi ako sure pero parang mas bata sa kanya. Nakita mo loves may devil. So parang ito loves kasi ay parang alam mo yung tuksuhan, flirt, nag-start. Okay. Hanggang sa naging totohanan. Tinutuon nila. Wala silang pakialam kung sino man ang masaktan. Kasi sabi rin ni Maris yung buong staff nung pinag-aano nila sa set, tinutukso-tukso sila kaya parang akala niya daw walang girlfriend. Pero yun pala, meron talaga. Nag-usap na sila. Sino sila? Yung napapabalita, yung lalaki? Oo, yung lalaki. Sila naman dalawa So magkausap pa rin sila lagi. Ba't naputol na daw yung komunikasyon nila? Yun lang hindi ko alam. Kasi di ba... Pero hindi sa cards hindi. Ay, diretso pa rin ang komunikasyon. In King of Wands. Siya yung nag-aalo dito. Kumbaga nag-aalo sa ngayon sa sitwasyon. Siya yung parang crying shoulder ng babae. So hindi pa tapos ang kanilang relasyon? Hindi. Wala, hindi pa tapos ang relasyon. So tingnan natin, malalaman natin yan mag-umusog ng mga panahon, di ba? Sa 2025, magtutuloy-tuloy pa rin ang relasyon nila. Kaya mas parang pipiliin niya na lang manahimik Mas gusto niya mag-love life na lang. Possible na gano'n. Kahit na wala ang karir, basta may pag-ibig siya. Wala, nakakaloka naman yan. Pero gano'n talaga sino lang ba naman tayo, di ba? Ito'y ayon sa baraha na binabasa ni Mamu, mga kachika. Nakikita niyo naman po ang mga baraha. Nakikita mo dyan yung mga yung mga commercials niya na nag-back out na yung iba? Meron. Ito nga, yung mga pera na naka-reverse. So, kaya nga para siyang nadidepress. Tatapusin lang nito kung ano man yung proyekto na nasa kanya, tapos bigla na itong mawawala. Hala, mag-hibernate na siya. Parang gano'n. Aalis siya sa showbiz. Aalis siya sa showbiz. Ay, nakakasad. Ito'y ayon lamang po sa baraha. Maaaring magkamali si Mamu. May nakalimutan ako, isingit natin. Si Anthony Jennings pala.
Artista. Oo, yan yung na-involve kay Maris. In terms of career, medyo maglalaylo to. Magulo rin yung isip nito ngayon. May pagsisisi. Sa cards, may pagsisisi, pero gusto din niya kasi. May karelasyon din ba to dati? Oo. Okay. Ano nga yung mangyayari sa relasyon nila? Negative siya doon sa kanyang relasyon. So, ibig sabihin, maaaring nagkapatawaran pero hindi nagkabalikan. Inamin niya lahat sa ex niya ang mga nangyari. Inamin? Alam naman ng ex niya. Tapos ano nang mangyayari sa karir? Nakita mo nakabaliktad lahat, di ba? So, ganun lang siya. Hanggang sa tuluyang mawala na siya. Ay, maglalaho na ang karir ni Anthony Jennings. Hindi siya ganun magiging okay pagdating sa career next year. Nagkaroon ng mancha yung kanyang pagkatao. Nahihirapan na. Nahihirapan siya kasi parang mamumblema na siya pagdating sa pera. Ano yung star? Ay, kumbaga- babae dito. Sino to? Kumbaga, itong babae na to, yung sabihin natin na parang rason kung bakit parang ngayon ay magulo yung kanyang buhay. So, pwedeng ex niya, pwede yung present niya. May karelasyon pa rin siya hanggang ngayon. Meron pa rin. Meron pa rin. Hindi sila BBTO. Dito sa cards, I think hindi Gusto nilang isa't isa. Yun yung tamang words. Gusto nila ang isa't isa. Nag-uusap pa rin sila. Sila pa rin. Nakakalungkot pero lagi po natin sinasabi yan po ay ayon sa mga barahang nakikita ni Mamu sa inyong harapan. Isama na natin dito, syempre marami nagtatanong at kung ano na ba talaga ang kalagayan ni Miss Kris Aquino. Kasi syempre mga tagahanga ni Kris Aquino dapat ini-inform natin at binibigyan natin ng updates kung ano na ang kalagayan at kung ano na ang mga plano ni Kris Aquino ngayon sa susunod na taon. May asawa ba siya ngayon? Wala. Boyfriend? Wala pang kumpirmasyon. Nakikita mo ba dyan sa baraha? Ito Meron? Oo. May napapabalitang may boyfriend daw siya pero walang kumpirmasyon. Pero dyan sa baraha, merong boyfriend si Kris Aquino. Ayun. Masaya to. Buhay pag-ibig. Yes. Very nice. Kaya lang puro siya wand and sword. Ibig Swords. sabihin, pagdating sa health, hindi pa rin siya ganun ka-okay. Pero masaya ang puso ni Kris Aquino. Pero ang kalusugan, Negative. nakikita mo dyan. Panay sword. Nakikita ko din na pwede siyang bumalik sa ibang bansa. Next year. So, next year, babalik ulit si Kris Aquino para magpagamot sa Pwede, abroad. sa abroad. Ang mahalaga doon, masaya ang puso niya. Lumalabas kasi nababalik siya magti-TV daw ulit siya. May nakikita ka ba dyan? Sabi-sabi. Wala akong nakikita dito sa cards ni. Maaring lumabas, pero hindi ganun. Kasi bawal siya mapagod. Magpapakasal si Kris Aquino. Hindi. Ay, bakit? Ito nakabaliktad yung lovers naka-reverse siya. So hindi. Nag-enjoy lang siya kung ano man ang meron siya ngayon. Kasi dami na pabalita, kinasal na. At least walang kumpirmasyon kasi tahimik na ngayon eh. Pero masaya siya. Oo, in fairness. Yung Kaya love maganda. life. Though yung health niya, May pero improvement. kung sakali nagkakaroon ng improvement dahil nga napapasaya kasi siya ng tao na to. Ay, ang galing. Sino tong taong to? Yung nagpapasaya sa kanya, nakikita mo ba dyan? Hindi kasi siya makikita dito Artista ba yan o ganon? Private na tao. So, ang 2025 ni Kris Aquino ay maganda. Nakakatuwa. So, ayan ang mga ating mga paboritong leading ladies at leading man na hinulaan ni Mamu para sa darating na 2025. Next year na po yan. Ngayon, Mamu, eto na. Dahil 2025, lagi natin itong ginagawa. Last 2 years na natin yung ginagawa. Ito yata yung Metro Manila Film Fest na naman. So, 10 pelikula ang hulaan na naman ni Mamu kung ano-ano ang mga magtatagumpay na talagang panonoorin at aabangan natin ngayong 2024, this coming December 25. Ayan. Pero bago yan, Mamu, papakita ko muna kay Mamu yung mga teaser. Pakikita mo na doon kung ano yung nababasa mo tungkol sa pelikula para doon siya huhugot kung ano ang nababibes niya sa teaser. Ganon. My Future You. Saan tayo mag-meet? Alam mo yung Kilometer Zero? 2009 ngayon. 2008, 2024! Oh, So I guess, 2024 na dyan? Kilometer Zero? So, sa zero talaga tayo magsisimula, ha? Ay, napanood na ni Mamu. Ngayon, tanong na natin kung anong nababibes ni Mamu sa pelikulang My Future You ni Seth Pedilin at ni Francine Diaz.
tatangkilikin to, pero hindi siya ganun Kikita. kikita. Tama lang. Tama lang, oo. Okay, next. Uninvited. Mana sa akin ang anak ko. Si Nicole? At least hindi siya nagmana sa tatay niya. Ganun pa talaga ngayon ang dad mo? Ganun kayo lagi mag-away? You haven't seen the worst of it yet. I hate everything that he does. But my love is fucking money. You're hot tonight. Para sa akin din. Right fucking here, bitch. Nakakaloka. Si Vilma Santos, Nadine at Aga. Ano ang nakita mo? Teaser pa lang ito ha. Dito tayo magbabase. Ito, papatok siya. Maraming manunood. Bakit? Kikita. Mukhang maganda din yung twist nung... O, di ba? Kakaiba ang ating ano ngayon. Dahil napapanood ni Mama yung teaser, di ba? Na dala ka. Awards. Sa awards, itong second movie na to, may mga... Uninvited, may mga awards. Mga awards na makukuha. Okay, next. Topak. Awat operasyon. Kaya buhay. Hindi ba yung pakaramdam ko sa lugar na to? Bigyan natin silang idea. Yes, Topak. Ang bida dyan si Arjo at Taide at saka si Julia Montes. Madugo, di ba? Oo, madugo siya. May manunood, though hindi man siguro ganun malaki yung kikitain, pero may nakikita ko na may mananalo sa awards dito sa pelikula na to. Diba? Okay. Ayan, prediction yan ni Mama mo. At maganda kasi, nakikita nyo, sabay-sabay tayo nanonood ng trailer. Ito yung Hold Me Close, another official entry. Si Julia Barreto at saka si Carlo Aquino. May espesyal akong abilidad. Sa sense ko kung magdadala ng sakit o saya ng isang tao sa buhay ko. Sa akin, anong nasa sense mo? Wala pa rin. Wala kang magiging kabuluhan sa buhay ko. Hindi ko lang kasi tanggapin na wala lang ako. Gusto kasi kita eh. Parang Korean Alam mo na, na yung Ang nagustuhan peg. mo sa akin. Isa lang naman akong weirdong tao. Ang hiling mong tumakbo. Imbis na harapin mo yung gusto tinatakasan mo. Wala magmamahal sa akin hanggang sa mamatay. Especially Ayun, Hold Me Close. Anong nababibes mo, Mamu? Actually, yung nababibes ko, may mga manunood din yan, may loves. Though parang ano lang siya. Tama lang. Tama lang. Tama lang. Okay, next. Hindi pa alam ng kaluluwa kung saan siya pupunta. Dito siya mo? Escantao at saka si Amor Valentino. Ay, yun lang. Sumaikli lang siya. Actually, itong parang horror siya, no? Marami ding manunood and I think meron din makakakuha ng award dito sa... Espentahong to. Ayan prediction lang po ito ni Mamu dahil nababibes niya yan. Buhay OFW nga naman. Ate, malapit na matapos yung bahay natin. Tignan mo, 5 floors na! Hindi. Hindi ito yung bahay namin. Anong nangyari dun sa bahay na pinapagawa ko? Sabi nila, breadwinner ako, pero bakit talunan ako ngayon? And the breadwinner is, ano ang yung nababibes? Dito sa film na to, maraming manunood. Kung magra-rank tayo, pangatlo sa panonoorin. Okay, next. Ito yung Green Bones. Nakahanap ng kulay berdeng buto sa kanyang mga abo. Ibig sabihin, Dennis Trillo at saka Ruru Madrid. Ano ba ito? Tree of Hope, maliliit na hiling ng mga PDL. paano malalaman kung totoong nagbago na ang isang kriminal? Nagbago? Isang pitik lang? Gagawa ulit sila ng masama. Ang ganda ng shots, di ba? Parang sakto lang siya, pero may nabavibes din ako na parang may mananalong Ay, may award din na award na nag-aantay. May awards din na nag-aantay sa Green Bones. Okay, next. Strange Frequencies is the next project that I'll be producing. So basically, with my fellow celebrity guests... Ito yung Taiwan Killing Hospital. Si Enrique Hill,
Tsaka si Jane De Leon. Let your presence be known. This place is back. Alam mo, umalis na tayo. In fairness mga pelikula ngayon Sa movie na yan, nakaka-vibes din ako na possible na merong may manalong award. Sa The Killing Hospital. Eto. Ang lalim din nito, di ba? Correct. Sa movie na yan, isa din sila. Possible na may makuha. Award din. Sa box office. Negative. Hindi ko siya nakikita doon. Pero nakikita niyo yung sinasabi ni Mamo Halos lahat ng pelikula mukhang magaganda. Mukhang may awards. Okay, next. Eto na yung The Kingdom kay Vic Soto at kay Papa P. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Ako tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin. Hindi ko ba nasanay? In fairness, parang international. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Mukhang maganda rin to, no? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Wala sa tinta ng katawan ang tinta ng puso. Grabe, ayan. Anong masasabi mo dito, Mamo? Doon sa movie na to, Melody, hindi siya box office pero marami rin siyang kikitain kung sakali. Awards, possible din magkaroon. Ayan nakita nyo. Sabay-sabay natin napanood kung ano-ano mga teaser at binigyan tayo ng vibes ni Mamo kung ano yung nababibes niya sa mga pelikulang ipinanood natin sa kanya. So abangan na lang po natin yan. Prediction, Mamo. Sino ang mag-number 1, 2, 3? Magsimula tayo sa 3. Sa napanood ko na yan, ang possible mag-number 1 dyan yung kila Miss Vilma Santos. Uninvited. So, ang pwedeng pamangalawa dyan, yung isang horror kanina. Espentaho, yung kay Judy Ann. And then next, pwedeng sumunod yung kila Bossing. Yung Kingdom. Ito po ang prediction ni Mamo ng mga tatabo sa pelikula. Uninvited, Espentaho, at saka The Kingdom. So kaabang-abang po ang ating December 25 na papanoorin kung sino at kung magkatotoo ang mga hula ni Mamu. Bago tayo umalis, syempre meron pa tayong mga prediction, Mamu. Sa politika, Mamu, sa darating na eleksyon, ano ang nakikita mo? Medyo magiging magulo, maraming magiging parang usapan. So hindi siya ganun ka smooth. So maingay na maingay, oo. Kanina natanong mo, tatakbong artista, may mga mananalo. Pero mostly yung iba ay talagang hindi makakaupo. Ilan lang makakalusot. Nako, abangan natin kung ano magaganap sa politika sa 2025 election. Ang panahon, Mamo, so, sa panahon natin sa isang taon, kung mapapansin nyo, maaga yung parang tag-init. So, December ngayon kasi is mainit na, di ba? So, magdidire-diretso yan hanggang Mayo. Yung masasabi natin na tag-init. So, dito sa mga buwan na to, nandyan yung pagputok ng Taal, ng Mayon, pag-aalboruto nila, ng Kanlaon. Kailan yan kayong buwan na to? Itong papasok na January hanggang May. So, handa na rin tayo sa mga malalakas na paglindol kung sakali. And then, yung sa mga huling buwan or sabihin na natin yung pagpasok ng tag-ulan, maghanda na siguro ang mga taga-Visayas and Mindanao kasi sila naman ngayon ang sentro ng malalakas na bagyo. Naku, sila naman ang sasalantayin. Sila naman, Basta maghanda lang tayo at magdasal para lumihis ang mga bagay-bagay. At ano pa ang gusto mong sabihin, Mamo, sa lahat ng nanonood ngayon? So, sa lahat ng nanonood ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang taon ng 2025, maganda siya sa larangan ng career, pera, trabaho. Pero pagdating sa kalusugan, ito yung parang taon na marami talagang mamamatay. Like yung bigla ka nalang pabagsak or bigla ka nalang aatakihin. Kaya siguro ang advice ko, laging bantayan yung kalusugan. So, ayan po mga
kachika, binigyan na po tayo ng babala ni Mamu para po ito sa ating lahat. Again, disclaimer po tayo para po sa mga naniniwala, ito po ay video ay para sa atin at sa mga hindi naniniwala, mag-enjoy na lang po kayo. Ganon. So, ito na nga mga kachika. First time ko pong gagawin ito dahil actually takot po talaga akong magpahula. Kasi lagi ko pong iisipin yan hanggang pag-alis ko dito. Kaya ngayon, iibahin po natin ang hula. Dahil nga sa aking vlog, Deadma ang nega. Kaya goods lang ang ating gustong marinig. Pero kung may nega man, at least hindi yung mga nakakatakot na iisipin ko yun. Di ba, Mamu? Okay. So, pengyang pangalan at birthday. Romel Villamor. Feb 24, 1968. Umpisa pa lang. Pero maraming pera. Ay, Mama, may puso doon. Ano ba yun? Masaya. Masaya ang puso. Yung puso. Correct. May plano ka mag-abroad? Pasyal-pasyal? Pwede siyang matuloy. So, pagdating sa pera, unahin na natin, career. Ang 2025 naman ay magiging maayos. So, masasabi ko na parang pagdating sa pera, maraming papasok. Yun lang kasi parang magastos. Kaya parang lumalabas din lahat. Pero, kung ikaw ay kumbaga parang nagningning ngayong taon na to, mas makakamit mo pa to sa isang taon. Sa health naman, siguro masasabi ko na lang, bantayan na lang. Pero dito wala kang magiging malalang sakit. Siguro nakamonitor ang kalusugan sa'yo. Ingat pa din. Ito, hindi naman to siguro negative. Pero yung mga tao na parang gusto kang pabagsakin, dead mo na lang sila. Kung ano man yung sinasabi nila sa'yo, papasukin mo sa kabila, palabasin mo na lang sa kabila. Tama. Dead mang nega nga, diba? Dead man na lang. Dead mang nega, dead mang bash. So, sa pag-ibig, malalaman. Sa pag-ibig, masasabi ko na hindi ko sure kung heartbroken ka ngayon, pero 2025 possible na maging masaya ang larangan ng pag-ibig. So, paano? Ay, naku. Sana, Mamu, no, matupad. At kung meron ng mga negatibo, hindi yung mangyari. Nakukuha naman yan sa dasal, di ba? Tama. Mamu, magkakaroon pa ba ako ng mga projects? Wow, projects! Posible naman. So, magniningning nga ang yung 2025. So, may mga bagong trabaho. So, nasa sa'yo niya kung sila ay tatanggapin mo, kung sila ay tatanggihan mo. So, pwede din kasi itong project. Claim it. Dapat ganun. Basta pag maganda, claim it. 2025, please be good to me, ha? Sino-sino ba yung mga taong yung sa paligid, Ma'am? Kasi ito possible to mga nakakasama mo rin O may nasasabi pa rin sa'yo. Feeling nila ay sabihin na natin nasasapawan. Hindi naman ako sasapaw. Ito lang po talaga ako. Nagtatrabaho lang, ha? Ganon. Anyway, Mamu, maraming salamat at huwag kang mag-alala, babantayan ko ang aking kalusugan. Thank you very much. Sa lahat po ng gustong magpahula at magpabasa at magpapag-good vibes kung ano ang naghihintay na kapalaran sa inyo sa 2025, dito lang po para kontakin si Mamu. Ilalabas po natin ang kanyang Facebook. Mamu, maraming salamat. At take note, nandito kami sa BGC, Sorry ni Mamu, bongga. Merry Christmas and Happy New Year. At see you happy year. Ng taon 2025, tingnan natin kung magbabago ang ikot ng ating mga bituin. Dead mang nega, dead mang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you very much, Ma'am. Thank you. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.